mga mare! Ito na naman nga ang ganap sa tindahan namin ngayong araw. So itong update ko po na ito is about sa GCash na naman mga mare ko. Kasi sabi ng aking customer nung cash out sila dito sa aming tindahan ng kanilang mga kadatungan o yung kanilang mga pera mga mare ko. So nag-limit exceed kasi yung GCash ko nung nakaraan month. Sabi nila, ilan po ba yung limit exceed ng GCash nyo? Nasa 500k na. Sabi ko sa kanila, wow, ang yaman mo naman, ang dami mo naman pera. So ganyan yung mga maririnig mo sa iyong mga customer kapag halimbawa na nagli-limit exceed nga yung GCash namin, ang yaman ko na daw kasi nasa 500k na daw yung ipon ko. So totoo ba? Nasa 500k na yung ipon natin sa GCash lang? Kaya mga kasari, meron po ba kayo mga customer na ganyan na sinasabihan kayo na ang yaman-yaman mo na, ang dami-dami mo ng pera? So nagkakamali po kayo. Sabi ko nga sa aking mga customer is, hindi ko naman po pera yung lahat na yan, yung 500,000, so saan ako pupulot nun? Hindi ko po pera lahat yan, pera din yan ng mga customer na nagka-cash out or nagka-cash in ng kanilang pera. So parang ginagamit lang nila yung GCash ko para makapag-withdraw sila ng kanilang pera. Katulad ng ginagawa mo, mag-withdraw ka sa akin, syempre papasa mo sa GCash ko yung pera mo, tapos ibibigay ko yun sa'yo. Hindi ibig sabihin na nasa 500k na yung limit ng GCash ko is pera ko na lahat yon. So yun pinaliwanag ko naman sa tumer. So ayan, dito po kasi sa aming tindahan talaga, yan na yung pinaka ginagamit ng aking mga customer. Kung baga yung mga tumer ko kapag wala silang mga cash, GCash na rin talaga nila binabayad. So halimbawa, kukuha sila ng mga merienda nila. Kukuha sila worth 50 pesos. Sabi ko sa kanila, wag nyo nang dagdagan. 50 pesos na lang yung isend nyo sa akin. Wag nyo nang susobrahan, wag nyo nang dadagdagan pa. Syempre, mas okay na kasi yung sakto lang yung ibibigay nila sa akin. Kasi ayoko yung sabihin nila na 50 pesos yung babayaran nila sa akin, tapos dadagdagan nila ng 5 pesos. Ayoko yung ganun. Basta saktong 50 pesos lang yung ibibigay niyo sa akin. Wag niyo nang dagdagan. Syempre, wag niyo din susobrahan kasi ano naman din tayo. Wag niyo susobrahan, wag niyo babawasan. Syempre, yung saktong amount lang ng kinuha niyo, yun lang yung ibigay niyo sa akin. Tulad nga po ngayon, month ng August na naman mga mare ko, yung aking GCash, kung makikita niyo, nandyan. So, naka 400,000 na tayo dito mga mare ko. So, ibig sabihin, hindi ko lahat pera ito. So, ayan, pera ito ng mga customer. Ang kagandahan lang naman kasi sa GCash, ayan, ang kagandahan sa GCash kung meron ka talagang GCash sa iyong tindahan is, hindi mo talaga mararamdaman yung sinasabi nila na tagtumal. So, hindi mo mararanasan yung tagtumal mga mare ko. Bakit? So, kasi dito po sa aming tindahan, kapag meron talagang nagka-cash in, kapag merong nagka-cash out ng kanilang mga pera, is nakakabenta rin ng inyong tindera. Kumikita ako sa pagka-cash in at pag-out, kumikita rin ako sa tindahan namin. Kasi nga, bumibili po sila ng kanilang pangangailangan. Halimbawa, magmimerienda sila, ayan, bibili na rin sila ng kanilang mga ulam, mga pagkain, mga sabon, kung ano man yung kanilang bibilhin. Kaya, hindi ko po talaga nararamdaman yung taggawat dito sa aming tindahan o yung tagtumal na sinasabi po ng ilan natin mga kasari dyan. So, makaka-relate siguro sa akin yung mayroong mga GCash sa kanilang tindahan. So, napakarami pa rin nagtatanong po sa akin about sa GCash, kung ano nga po yung dapat nilang gawin, kung nag-limit exceed na po yung kanilang mga GCash. So, meron po akong mga video na yan. Ang dami ko pong videos na ginawa dyan. Meron din po akong mga videos kung paano maibabalik yung inyong mga pera. Panoorin nyo na lang po yun kasi hindi ko naman po lahat na masasagot yung inyong mga katanungan. Panoorin nyo na lang po yung mga videos ko kung ano man po yung problema nyo sa GCash. So, ayan, sa mga gumagamit po ng GCash, lalo na nga din yung mga nasa abroad, kung nag-limit exceed yung mga GCash ng mga papadalhan nyo, is, kung naipadala nyo na yung pera, meron din po akong mga videos about dyan. Panoorin nyo na nga lang din po. So, ayan, sabi kasi ng mga customer ko talaga, yung mga tumer ko, ang yaman-yaman ko na daw, so nagkakamali po kayo. Ang dami ko na daw pera kasi nga,
nasa 500,000 na daw, tapos dalawa pa yung GCash na ginagamit namin. Siguro ang dami-dami ko ng pera. So nagkakamali po kayo, pera din po ninyo yun, pera din ng aking mga customer yon. Kumbaga dumadaan lang sa akin, tapos binibigay ko nga lang din sa kanila. So ang ano natin dyan, ang fees na ang transaction natin dyan, ang transaction fee na sinisingil ko sa aking mga customer talaga, yung 1,000 pesos nila is 10 pesos lang yung charge fee natin dyan. Kapag lumampas ito ng, kunwari halimbawa, 1 to, ang transaction fees na binabayaran na nila dyan is 15 pesos na po. At ayan na nga, balik na nga tayo. So dito din sa GCash mga mare ko, meron na rin pala akong mga gamit na naipundar, tulad po yung aming TV. So ayan, yung aming freezer at yung aming sala set. Talagang naipon ko yon sa pag-GCash lang mga mare ko. Tapos yung puhunan natin sa GCash ay syempre nakahiwalay na yan para naman alam din natin kung ano yung tinutubo natin or kung ilan yung ating tinutubo. So kayo ano na po ba yung mga napundar nyo kung meron kayong mga GCash, cash in, cash out dyan sa inyong store. So napakadali lang. So sabi ko nga kanina, yung transaction fee natin po, uulitin ko po. At yung transaction fee natin, yung 1,000 nga is 10 pesos. Pag lumampas na ito ng 1, 2 is 15 pesos. Yung 2,000 natin is 20 pesos lang yung ating charge fee dyan. So sa pagsisend naman, wala naman itong bayad. Kaya mas marami tayong mahahatak talaga ng mga customer kung yung transaction fees natin is mura lang. So marami akong kalaban dito ng mga nag-GCash na rin. Pero dito pa rin talaga yung bagsak nila sa akin. So dito sila pumupunta. So okay na yon, yung 1,000 na isingil natin 10 pesos sa mga mare ko para naman mabilis din umikot yung ating puhunan. So ayan, yung mga ibang mga kabilang baryo, dito talaga sila pumupunta kasi ngayong aming tindahan talaga tabing kalsada, at pagpapasok sila, tuuwi sila is naaanan nila yung aming store na nag-GCash kami dito. At ayan nga, hindi nyo mararamdaman talaga yung tagtumal kung meron kayong GCash dyan sa inyong store. Pero ingat-ingat pa rin tayo sa paggamit. Syempre, lalo na yung alam natin na mabubudol tayo. Ang gawa naman namin dito kung halimbawa nga meron magsisend ng malaking pera. So ayan, 10,000 halimbawa yung isasend niya. Ang gagawin namin, susulat namin yung number. At kung hindi niya pa binibigay yung pera is hindi ko pa talaga sinesend yung kanilang mga pinapa-cash in. So halimbawa 10,000, hindi pa nila binibigay yung pera, hindi ko pa sinesend kaagad yan. Hihintayin ko muna na ilapag nila yung pera dito sa aking harapan at i-check ko mabuti, baka kasi fake. Ayan, i-check natin mabuti yung pera, baka kasi fake. Saka ko palang isesend. Pag na-check natin yung pera, saka nyo palang isesend yung cash in nila. Ganon din yung sinasabi ko kay Mr. Kapag hindi pa binibigay yung pera is wag mo munang ika-cash in. Hintayin mo na abutin mo yung pera bago mo isend yung pinapa-cash in nila. So ingat-ingat po tayo lalo na nga at maraming budol-budol ngayon. So ayan mga mare ko, hindi nyo mararamdaman ang tagtumal kung meron kayong cash in, cash out dyan sa inyong store at idagdag nyo na rin ang pay bills. So ayan, hanggang dito na nga lang po muna ang video na to. At sa mga hindi pa nga po nakapollow sa aking Facebook, follow naman po at pa-subscribe na rin po sa aking YouTube channel. At kung meron pa po kayong katanungan about sa GCash, mag-message lang po kayo sa akin at mag-comment lang po kayo sa mga old na video ko. So ayan, magre-reply naman po ako sa inyo hanggat kaya kong hanggat kaya kong sagutin yung mga tanong nyo, magre-reply po ako. So ayan, hanggang dito na nga lang po at maraming salamat sa panonood. Happy Monday sa lahat!